Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, sama-sama tayong dumulog sa hapag ng Panginoon. Naglayang ating mga panalangin ng mga intensyon sa ating pagdiriwang. Hingin natin ang tulong ng ating Santo Patron ng ating pinagdidibusyonan sa araw na ito upang tayo kanyang gabayan lalo't higit sa ating pagtitiwala sa ating Panginoon Diyos. Upang maging karapat-dapat tayo sa ating pagdiriwang, ating pagsisihan ang ating mga nagawang kasalanan. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya'y sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyong mga kapatid na ako ay panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin sa ating mga kasalanan, patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, lakas ka ng mga walang inaasahan kundi ikaw. Ang pagluhog namin ay iyong pagbigyan, sapagat kami mga tao lamang na pawang mahihina kapag iyong iniwanan. Kaya naman kami lagi mong tulungan upang sa pagtupad ng iyong mga kautusan, ikaw ay aming mabigyang kasiyahan sa aming iniisip at ginagawa araw-araw. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang lahat po ay magsiupo. Pagbasa mula sa ikalawang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, ipagpaumanhin ninyo kung ako'y nag-uugaling hangal. Nakadarama ako ng makadiyos na panibugho. Tulad kayo ng isang malinis na dalagang ipinagkatipan ko sa isang lalaki kay Kristo. Ngunit nag-aalaala ko, baka malason ang inyong isipan at mailayo kayo sa tapat at dalisay na pananalig kay Kristo, tulad ni Eva na nalinlang ng ahas. Sapagkat malugod ninyong tinatanggap ang sinumang dumarating at nangangaral ng ibang Jesus kaysa ipinangaral ko. Tinatanggap ninyo ang espiritu at aral ng iba sa itinuro ko sa inyo. Palagay ko na may hindi ako huli sa magagaling na mga apostol na iyan. Maaring hindi ako mahusay magsalita, ngunit hindi naman kapos sa kaalaman. Ipinakilala ko ito sa inyo sa lahat ng pagkakataon. Ipinangaral ko sa inyo ang mabuting balita, ngunit ako
ngunit hindi ako humingi ng kabayaran. Ako'y nagpakaaba upang mataas kayo. Masasabi bang kasalanan ko ito? Ibang simbahan ang nagbibigay ng mga kailangan ko noong ako'y naglilingkod sa inyo. Wari bang inaagawan ko sila, matulungan lamang kayo. At nang ako'y kapusin, diyan, hindi ako nakabigat kanino man sa inyo, sapagkat dinalhan ako ng tulong ng mga kapatid sa Macedonia. Mulat sa pool ay iniwasan kong makabigat sa inyo sa anumang paraan, at iyan ang gagawin ko habang panahon. Sa ngalan ni Kristo na sumasa akin, hindi ko ititigil ang pagmamapuring ito kahit saan dyan sa Akaya. Bakit ko ginawa ito? Dahil ba sa di kayo mahal? Alam ng Diyos, mahal na mahal ko kayo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Poon ang gawa mo'y ganap, maaasahan at tapat. Poon ang gawa mo'y ganap, maaasahan at tapat. Buong puso siyang pasasalamatan, aking pupurihin sa gitna ng bayan. Kasama ng mga lingkod na hinirang, napakadakila ang gawa ng Diyos. Pinananabikan ng lahat ng lingkod. Poon ang gawa mo'y ganap, maaasahan at tapat. Lahat niyang gaway, dakila at wagas. Bukod sa matuwid, hindi magwawakas. Hindi inaalis sa ating gunita, na siya'y mabutit, mahabaging lubha. Poon ang gawa mo'y ganap, maaasahan at tapat. Ang gawa ng Diyos, matuwid at tapat, at maaasahan lahat niyang batas. Ito ay lalagi, di magwawakas, pagkat ang saligay, totoo't matapat. Poon ang gawa mo'y ganap, maaasahan at tapat. Ang lahat po ay magsitayo. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Nung panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, sa pananalangin ninyo'y huwag kayong gagamit ng napakaraming salita gaya ng ginagawa ng mga hentil. Akala nila ay pakikinggan sila ng Diyos dahil sa dami ng kanilang salita. Huwag niyo silang tutularan, sapagkat alam na ng inyong Ama ang inyong kinakailangan bago pa ninyo hingin sa Kanya. Ganito kayo mananalangin. Ama naming nasa langit, sambahin nawa ang pangalan mo, ikaw nawa ang maghari sa amin. Sundin nawa ang iyong kalooban dito sa lupa tulad ng sa langit. Bigyan mo kami ng pagkaing kailangan namin sa araw na ito, at patawarin mo kami sa aming mga kasalanan tulad ng aming pagkapatawad sa mga nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming iharap sa mahigpit na pagsubok, kundi ilayo mo kami sa masama, sapagat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Sapagat kung pinatatawad ninyo ang mga nagkakasala sa inyo, patatawarin din kayo ng inyong Amang nasa langit. Ngunit kung hindi nyo pinatatawad ang mga nagkakasala sa inyo, hindi rin kayo patatawarin
ng inyong Ama. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Kristo. Ang lahat po ay magsiupo. Magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga po, Padre. Ilang beses po ninyo dinadasal ang Ama namin sa araw-araw? Siguro pinakamahina na 5, no? Parati hong dinadasal natin yan. Meron pa tayong Abagi Noong Maria, meron ka pang luwalhati, meron ka pang mga nobinaryo, meron ka pang mga personal na debosyon. Kaya nga ang isip natin pag pinag-usapan na ipanalangin, yung mga sauladong panalangin, yung mga binabasang panalangin. Kaya kapag wala nang madasal at mabasa at masaulo, nag-iingay na sa simbahan. Kasi wala nang mabasa. Kasi ang isip natin, ang panalangin, yung ating binabasa, yung ating saulado. Pero sa atin pong ebanghelyo, tinuruan ni Jesus yung kaniyang mga alagad kung paano sila mananalangin. Kasi nagis na po ng mga Hudiyo at kasama ang kanyang mga alagad na ang isang Hudiyo may dinadasal na 2 uri ng panalangin sa araw-araw. Yung Shema at saka yung Shemot Ese o yung 18 prayers. Umaga, tanghali, hapon, kinakailangang saulado mo yun, dadasalin mo yun. At sa paglipas ng panahon, dahil saulado na nila, ang nagiging tendency nila ay basta't dasalin dahil saulado na, pero nagiging mechanical ang pagdadasal. Anyway, saulado na nila, basta't madasal nila yun, okay na sa kanila yun. Masasabi na nilang sila ay nanalangin. At ang haba ho ng mga panalangin yun, ha? Kaya nga yung 18 prayers, ang dami nun. Sabi ni Jesus sa kanila, huwag kayong gumamit ng napakaraming salita. Kasi nga sa dami ng salita, ang nangyayari ay basta na lamang binabanggit ang mga salita at hindi isinasa puso ang kanilang sinasabi at ang kanilang sinasalita. Baka ganun din ho tayo kumisan. Dahil saulado na natin ang mga panalangin, kaya kumisan kapag dinadasal natin, just for the sake of praying. Kaya hindi ka taka-taka kumisan kapag nagro-rosaryo, parang nakikipaghabulan sa kung sino man na parang minamadali ang pagdarasal. Yung bang tipong hindi pa tapos, sinusunda na agad. Kaya hindi rin katakataka kumisan kapag ikay nagdadasal, ikay nakakatulog. Kasi nga, basta't inuusal mo na lang, hindi mo inilalagay sa puso. Kaya tinuruan sila ng Panginoon ng isang panalangin. Ang tawag natin, Ama namin. Sabi ng ilan, ito ay dasal ng isang anak sa kanyang ama, kasi ang pambungad ng mga salita ay Ama namin. Pero sabi ho ng ilang mga komentarista, mas magandang isipin na ang panalangin Ama namin ay dasal ng isang disipulo, ng isang alagad. Isang disipulo kasi kung atin hong babalikan ang kasaysayan, ang karanasan ng mga alagad, bago sila maging apostol, bago sila isugo ni Jesus, sila muna ay naging disipulo ni Kristo. Kasama ni Kristo, tagasunod ni Kristo, nag-aaral kay Kristo, ang buhay nila ipinagkakatiwala nila kay Kristo. Kaya tipong ganito ang nais ni Jesus na ituro sa kanyang mga alagad bilang mga disipulo ng Diyos. Matuto sa Diyos, kilalanin ang Diyos, palalimin ang sarili sa kaugnayan sa Diyos, magtiwala sa Diyos. Ito yung binabanggit sa unang pagbasa sa 2 sulat ni San Pablo sa mga taga-Korinto. Ginagawa niya ang lahat kasi nagtitiwala siya sa Diyos na hindi siya pababayaan ng Diyos. Kaya tayo bilang mga nagtitiwala sa ating Ama sa langit, dala ang ganoong damdamin, ang ganoong kalooban, na tayo hindi pababayaan ng ating Ama, na kinikilala natin ang ating Ama, na isang Diyos na mapagmahal, kailanman hindi tayo iiwanan ng Diyos. Dahil pinatunayan na ng Diyos sa ating nakaraan, sa kasalukuyan, at sa hinaharap ng ating buhay. Kaya ano po ang susi sa isang magandang panalangin?
walang iba kung hindi magdasal ng taimtim sa kalooban, taimtim sa puso, hindi sa isipan lamang. Kaya wag ho kayong magtaka kung bakit tila walang nangyayari sa inyong pagdarasal kuminsan. Kasi baka nga mechanical lang ang ating panalangin. Kasi baka nga hindi natin iuugnay ang sarili sa Diyos. At basta't bumubuka lang ating bibig, pero hindi bumubuka ang puso para sa Diyos at para sa ating kapwa-tao. Kaya hindi ka taka-taka, magdadasal ka sa simbahan, paglabas mo ng simbahan, ang sama pa rin ang ugali mo. Nagdadasal ka sa simbahan, pero paglabas mo ng simbahan, nakikipag-away ka pa rin. Yung bagang humahakbang-hakbang ka pa lamang diyan, ikay nakikipag-away na agad at nag-iisip ka na agad ng masama sa iyong kapwa. Bakit? Kasi hindi nasa puso ang pagdarasal. Isipan lang, sa bibig lang. So, pa'y kayo nananalangin, kasama ang buong sarili, ang isipan, ang kalooban, at ito'y dumadaloy sa iyong paggawa. Ganito ang tunay na pagdarasal. Hindi lamang sa Ama namin, kundi sa lahat na dasal na ating inuusal, dahil ang panalangin ay isang napakabisang kaugnayan sa Diyos, dahil pinapahayag natin ang ating pagmamahal at pagtitiwala sa Kanya bilang ating Panginoon ng ating buhay. Magsitayo na po ang lahat. Mga kapatid, itinuro ni Jesus na maaari nating tawagin ang Diyos na ating Ama. May matatag na pag-asa nating dalhin sa Kaniyang ating hinaing at ang tugon natin, Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang simbahan naway laging ipahayag sa buong sanlibutan ang malalim na pananalig sa pagdating ng paghahari ng pag-ibig, katarungan at kapayapaan ng Ama. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Sa gitna ng mga kahirapan sa buhay, naway huwag nating isuko ang pagdarasal at huwag tayong magpadaig sa mga tukso. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Tayo naway magkaroon ng sapat na pagkain sa ating pang-araw-araw na pangangailangan at kadakilaan ng puso na patawarin ang ating mga kaaway. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga may sakit at yaong mga nag-aaruga sa kanila, naway maranasan ang Diyos sa kanilang araw-araw na pagsasakripisyo. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga yumao, naway makita ng harapan ang Diyos sa kanyang walang hanggang tahanan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ama naming nasa langit, pinasasalamatan ka namin sa iyong paikinig sa aming mga hinaing. Tulungan mo kaming laging manalig sa iyong mapagmahal na pamaraan at tanggapin ang iyong kalooban sa aming buhay. Hiling namin ito sa pamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Ang lahat po ay magsiupo.
Ang lahat po ay magsitayo. Manalangin kayong mga kapatid upang magahain natin ay kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, kami ginawa mong mayangking katauhan na dapat pakanin at pangalagaan at iyong dinudulutan ng banal na paikinabang. Pagkalo mong kami huwag magkulang sa mga iniukol mo sa aming kapakanan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Taas sa Diyos ang inyong puso't diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikay aming pasalamatan. Pinagbibigyan mo ito'y aming maihayag kahit ito'y walang anumang maidaragdag sa kadakilaang sa ilikas. Sa pagupuri namin ang nakikinabang kami ring iyong pinaikihirapan sa pamagitan ng iyong anak na minamahal. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiyawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos makapangyarihan, napupuno ang langit at lupa ng kalwalhatian mo. Hosana sa kaitaasan, pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ang tanang kabanalan, kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gayunong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago't walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Pagbunihin natin ang misteryo ng pananampalataya. Sarili ay inihain bilang pagkait inuming, pinagsasaluhan natin hanggang sa siya'y dumating, hanggang sa siya'y dumating. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo, pahibuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig
Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Papa, na Milrey na aming Obispo at ng Kanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid namin na himlay, may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo't paginabatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ni San Jose na kaniyang esposo, kaysa ng mga apostol, ni San Fernando at ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesu Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. 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 Ang lahat po ay magsitayo. Paglayang pag-ibig sa Diyos, sama-sama tayong tumawag sa ating amasalan. Namin sumasalang ka, sambahin ang ngalan mo, mapasamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawan namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipagdulot sa tukso, at yadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Panginoong Jesucristo, sanayin mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Bigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa.
sanlibutan. Maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-alis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Ipagkaloob mo sa amin ang iyong kapayapaan. Ang lahat po ay magsiluhod. Ito si Kristo, ang Kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad tayong inaanayahan sa kaniyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapangmahal, ang pinagsaluhan naming banal na paikinabang na nagpapahiwatig ng iyong paikisa sa tanang naritong nakikipagdiwang ay magdulot nawa ng pagkakaisa sa iyong sambayanan. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Inaanyayahan po ang lahat na makiisa. Ngayon naman po, para po sa panalangin at pagbabasbas, inaanyayahan po sa unahan na nagdiriwang ng kanilang kaarawan, anibersaryo ng kasal, mangingibang bansa, kukuha ng pagsusulit, gayon din po ang mga magpapabasbas sa mga religious articles. Inaanyayahan din po sa unahan ang mga nasa larangan ng enhenyerya, arkitektura at mga manggagawa para po sa panalangin at pagbabasbas. Amanay pagmahal sa nagmulang lahat ng ubuting bagay hinihiling namin. Basbasan mo ang ayong mga kapatid na nagdiriwan ng kaarawan, anibersaryo ng kasal at sa iba't iba nilang pangailangan. Pagkalooban mo sila mas mahaba at makahulugang buhay, mabuting kalusugan, mapayapang kalooban, maliwanag na kaisipan, mga tapat na kaibigan, maayos na hanap buhay at kaligtasan sa anumang kapahamakan. At sa tulong ng panalangin ni San Fernando, patron ng Inhinyera, ipagkaloob mo ang biyayang kanilang kinakailangan upang ang kanilang paggawa ay naayon sa iyong kalooban, naway maging kasangkapan ang mga itatay nilang gusali at struktura sa pagbubuo ng mga angkan, sambayanan at simbahan. Higit sa lahat, pakikin sila sa pananampalataya at ibahin sa pag-asa at pag-alabin sa pag-ibig. Hiling na ito sa pamamagitan ni Kristo ang aming Panginoon. Amen. Naway gawaran ng Diyos ang pagkapalang mga sangkapan sa panalangin upang may ito'y maging gabay sa pagtak sa kabanalan, paghahangad ng buhay sa kalangitan sa pamamagitan ni Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Atin pong palakpakan ang mga nagdiriwang ng kanilang kaarawan at anibersaryo ng kanilang kasal. Magsitayo na po ang lahat. Sumainyo ang Panginoon At sumaiyo at rin. pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos ang ating pagdiriwang, humayo kayo sa pag-ibig ni Kristo. Salamat sa Diyos.